Colosas 1:1-14. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid niyang si Timoteo, para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid ni Kristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo, at kinatawan ninyo sa kanya naming nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makibahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hingahan nawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayong lahat ay mapagpala. Ang pinagkaloob ng Lord sa atin sa araw na ito, ano po, ay ang pag-ibig na may pangunawa. Ayan. Yuko muna tayo saglit, tayo manalangin, ano po. Hallelujah. O Lord, we thank you sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, na pinagkalooban mo kami ng opportunity na turuan muli, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Lord, sa aming paglalim sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang aming mga relasyon sa iyo, O Diyos, Lord, muli, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, mas lumawak pa ang aming mga pangunawa sa espiritual, Panginoon, at sa lahat ng aming pakikipagdealings, sa lahat ng mga tao, Panginoon, Lord God, ipaunawa mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na by heart, maunawaan namin ang lahat ng ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus. We thank you, O God. Salamat, purihin ka sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin. We seal their praise by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay. So sabi po ng Panginoon sa araw na ito ay pagkakaloob sa ating lahat ang bagay na ito. Okay? So I believe na yung mga dinanas ninyo this past few weeks ay merong mga itinuro ang Lord sa inyo. Maliliit man yan, di ba? Kasi si Kuya Jason nga na hindi masyadong active sa spiritual ay may natutunan. Kayo pa kaya? Dapat meron. Okay? So dapat meron kayong natutunan. Ano po? Number 1 talaga ang ini-enhance ng Lord sa atin is yung pag-ibig. Okay? Pag-ibig sa Lord, pag-ibig sa bawat isa. Dahil love month. Okay? So, kala nyo kayo lang ang nakikiuso. Ang Lord din. Siya nagpauso niyan pag-ibig. Diba? Okay? So, sabi po ng Lord, sa mga nagdaang araw daw ay unang pagsubok ng lahat upang lumakad sa espiritual. Sige, sabihin mo sa katabi mo, congrats kapatid. Nakapasa ka na. Unang level pa lang, pambihira. Unang level ng pagsubok sa paglakad sa espiritual, ang sabi ng Panginoon, ano? Kaya yung mga lesson
lesson ng mga nakaraang Friday, di ba? Paghahanda sa paglakad sa spiritual, ay una, renewing of mind. Tapos paghahanda sa paglakad sa spiritual. Tapos ano kasunod? Paghahanda sa kalooban ng Diyos. Di ba? So, eto na tayo ngayon. Ha? Pag-ibig na may pang-unawa. Ayan. Hallelujah. Ang ilan daw po ay nauunawaan ng mga tinuro ng Panginoon sa kanilang personal na buhay, spiritual, at para sa pangkalahatan. Ano po? Merong mga binabasa atin ng Panginoon ng mga mensahe para sa ating sarili. Ano po? Pero meron din mga nakita ang bawat isa sa atin na pangkalahatan yung turo ng Panginoon. Okay? Iba-iba po yan. Iba-iba ang dealing ng Lord sa inyo. Iba-iba rin ang sa leaders. Iba yung mga pangungusap sa mga core, iba rin yung sa mga leaders. Okay? So sabi po ng Lord, ang pag-ibig ng Panginoon ay naibaba na sa inyo. Ngunit hindi lahat sa inyo ay nakakaunawa kung paano ito kumilos sa pamamagitan ninyo. Okay? So, we are here to demonstrate love, the love of God. Kaya nga sinasabi na kayo ay vessel. Hindi lang kayo ay vessel ng mga demonyo. Ano po? But the fruit of the Holy Spirit, kailangan kayo ay vessel din. Number 1 is love. Okay? So, kailangan po kayo, at least, kahit papaano, diba? Na nakikerry nyo na yung love ng Lord. Okay? So, ang pag-ibig po ng Panginoon sa inyong mga buhay, ang pag-ibig ng Panginoon ay buhay sa inyong mga puso. Ngunit kailangan pang magkaroon ng iba ng mas malalim na pangunawa para sa panibagong level ng pinagkakaloob sa kanila. Okay, pakibas po, Filipos. Philippians 4:7-9. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen, di ba? Kaya yung ilan, di ba, sinasabi sa akin, Ate Lynn, kahit ganun po yung nangyayari, merong peace. Di ba? Kasi nabuksan na po yung kaunawaan ninyo. Nabuksan na yung kaunawaan natin sa pag-ibig ng Lord sa atin. Okay? Kung tayo nga na makasalanan, di ba, minahal ng Diyos, di ba, paano pa kaya yung mga patuloy na nagkakasala? Okay? So sabi ng Panginoon dito, ang lagi nating isipin, karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So bumalik po kayo sa mga salita ng Lord na ipinagkakaloob sa atin. Pagdating ng mga oras na kayo ay talagang dumadanas ng pagsubok. Ano po? Ayan. So hindi po lubusang nauunawaan ng ilan sa inyo, maging ang ibang mga propeta, ang ibang level na ito. Kaya naman hindi nila nakikita ang pagkilos ng Panginoon. Okay? So, nandoon na tayo kasi ang emotion natin minsan talagang sumasabay. Ano po? Kaya nga sinabi sa Jeremiah, huwag tayong makikinig, di ba? Kasi madaya ang ating mga puso. Huwag tayong magre-rely sa ating damdamin kasi madaya po talaga yan. Ha? Kasi pagdating ng oras talaga na nandiyan na yung sitwasyon, doon po matetest. Kung talagang nasa ang banda na tayo. Kung anong level na tayo ng love. Okay? Pag nandiyan na yung testing sa atin, doon nyo po malalaman. Madali po kasing magsabi kapag ano ka lang, yung bystander ka lang sa gilid. Nakikita mo lang na nangyayari sa kapatid. Madali pong mag-comment. Okay? Pero kapag ikaw na po ang dumanas, malalaman mo kung gaano kahirap. Okay? Kaya nandoon yung sinabi ng mga apostle, di ba? Na talagang walk by the Spirit. Kasi mali talaga. Kapag sinunod mo yung emosyon, mamamali ka talaga. Okay? So maraming beses na po yan na ating pinagdadaanan kaya hindi na ito bago sa atin. And I believe na marami sa inyo ang nakakuha ng mga lesson na ito sa Lord. Okay, so Colossus 1:9, pakibasa nga po. Colossus 1:9. Kaya't muli nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan
at pangunawang kaloob ng Espiritu. Ito ang magbubukas ng panibagong level sa kanilang spiritualidad. Ang kanilang mga mata ay lalong matutuon sa Panginoon at ang sa pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. Amen, di ba? Ang pag-ibig daw po ng Panginoon sa inyo mismo, bilang kayo, ay merong binigyan ng authority sa mga bagay na ito. Ang siyang mismong magpapaunawa sa inyo. Okay? Nakita niyo po, yung mismong love ng Lord sa inyo, ha? Di ba alam natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Lord, alam natin yan. Pero yung mismong pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, may authority pala siya. Naabot? Yung love ng Lord na pinagkaloob sa atin, may authority siya para maunawaan mo yung mga bagay na hindi maunawaan ng mga normal na tao. Amen. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo po? Oh Lord. Yung pag-ibig mismo ng Panginoon, yun yung pinaka-weapon mo. Ha? Sa mga bagay na kayo ay talagang nahihirapan, lagi nyo lang babalikan yung unang pag-ibig ng Lord. Okay? Kasi bakit? Number 1, hindi ka mamamali. Number 2, hindi ka magiging judgmental. Number 3, hindi ka magkikriticize ng ayon sa pakiramdam mo. Okay? Kaya ugaliin niyo po yun. Kapag kayo ay talagang nakakakita ng mga ganitong senaryo, Lord, ano ang meron? Totoo po yung sinasabi ko na yun. Kaya dati sinasabi ko kina Joji, tanong mo na sa Lord, ano yung tinuturo? Kulitin mo na. Okay? Kasi merong ipapakita sa iyo ang Lord. Diba? Nakakaibang wisdom. Akala natin ano lang, di ba? Parang, okay, nagkasala. Kasi ganito, ganun eh. Ang bilis mag-comment. Pero hindi natin alam, may pinapaunawa ang Lord doon sa mga taong yun. At ganun din sa atin na nakatingin. Okay? So sabi po ng Panginoon, Mateo 13, 16 to 17, pakibasa po. Mateo 13, verse 16 to 17. Subalit pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita at hindi narinig. Ayun. Subalit pinagpala daw po kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata. So yan po ay spiritual eye. Ha? Yung mata sa spiritual ay bukas. Ang inyong spiritual eye ay nakabukas. Kaya nakikita ninyo na si Holy Spirit yung kumikilos. Kaya alam ninyo na sa Lord galing yung wisdom na yon. Kasi bakit? Nakita nyo. Okay? So kami pong mga propeta, alam namin kung ano yung spirito na yun, na kung sa demonyo yun o galing sa Lord yun. Kasi bakit? Nakikita namin. Nauunawaan namin. Kapag kami po ay nag-scan sa mga kaaway, ano po, ang unang nakokonektahan, alam niyo po ba kung sino? Ay kami. Kasi bakit? Nakita namin sila. Nag-spy kami. Kaya yung lason alam namin. Kaya nadi-discern namin, alam namin, kaya namin i-pinpoint kung anong lason yun. Diba? At napakasimple ng ginagawa ng kaaway ngayon. Sobra. May Lucifer spirit din. Pambihira, di ba? Wala tayong kaalam-alam. Kaya pala nagiging judgmental ang tao. Kasi bakit? Merong Lucifer spirit. Kaya pala mas madalas nagkikriticize ang tao dahil pala sa ganong espiritu. Di ba? Ha? Ang salitang Lucifer po, bearer of light. Dahil bumagsak po siya, anong nangyari? Kadiliman ang dala. Diba? Ano ka na, nagiging malabo na sa'yo yung katotohanan. Kahit alam mo yung katotohanan, diba, nadja-justify. Natutwist. Yan yung tinuro ng Panginoon, doon naman sa propetang namatay. Sabi ko, Lord, bakit mo pinapabasa sa akin to, mga huwad na propeta? Diba? So, ang dami pong tinuro ng Lord sa atin this week.
Kaya kailangan po talaga magpakatalas kayo. Kapag sinabi po na may binabasa inyo na basahin nyo ganito, basahin nyo po. Kasi maaaring kayo ay may pinagdadaanan din ng mga ganong bagay. Ano po? Kaya alam nyo dapat sa sarili ninyo. Alam ninyo kung ano yung kalagayan ninyo sa Lord. Okay? So hindi po lahat nakakakita, hindi lahat nakakarinig. Diba? Kaya mapalad kayo dahil nandito kayo. Tinuturuan kayo ng Panginoon kung paano makinig. Tinuturuan kayo ng Panginoon kung paano makakita sa spiritual. Diba? Napakapalad natin kasi may mga angel of the Lord na nga ngayon eh. Dati talagang yung deliverance namin, wala. Abutin ka ng 5 hours, isang soul. Abutin kami ng hanggang alas 5 ng madaling araw. Diba? Ngayon, mabilis na. Pinapabilis ng Panginoon. Okay? So, kailangan daw po kayo mismo ay nauunawaan ninyo ang inyong mga sitwasyon upang malaman ninyo ang mga bagay na maaaring mangyari, mga dapat mangyari, at mga bagay na pinagkakaloob ng Panginoon sa inyo. Maging ito man ay sitwasyon, maging tao man ito, o anuman na may purpose sa inyong mga buhay. So, kailangan kayo mismo na dumadanas nito, kailangan alam nyo. Ano po? Alam nyo, Lord, bakit nangyayari ito? Alam ko na. Siguro ito lang yan eh. Ha? Kasi niluloob po ng Lord minsan talaga na i-test tayo. Ha? May testing talaga, kasama po yun. Okay? Pero hindi po tayo itetest ng Lord sa kahinaan natin. Ha? Tandaan niyo po yun. Ang kaaway po ang merong daladala niyan. Itetest ka sa kahinaan mo. Pero inaalaw ng Lord na mangyari yun. Diba si Job, diba? Nakita niyo si Job lahat. Nakikipag-usap pa si Satanas. Ha? Wala. Pag kinuha ko na yan, di ka nasasambahin yan. Diba? Ganun si Satanas. Kala niyo po? Nakikipag-deal pa yan. Tingnan mo, sige. Pag nawala na yung mga pera niya, nawala na yan, wala na. Aalis na yan sa church. Diba? Makikita mo kung sino yung tapat sa'yo. Okay? So, hindi po tayo exempted sa lahat ng yan. Ngayon, ang mga nangyari sa mga naunang propeta, ganun din sa atin. Kaya yung ating Bible ay talagang manual ng ating spirituality. Manual ng ating buhay. Okay? So, kailangan alam natin, kasi ang lahat ng bagay po na nangyayari sa atin, may purpose po yan. Hindi yan mangyayari sa inyo, hindi nyo dadanasin yan kung wala yang purpose. Okay? Gawa man siya ng kaaway, pero what the enemy meant for evil, God will turn it into good. Tandaan nyo lang po yun, okay? So habang daw po ang inyong mga pag-ibig ay lumalalim sa Panginoon, mahalaga na ang inyong mga pangunawa sa spiritual ay lumalawak upang sa ganon ay magamit ninyo ng tama ang pag-ibig na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon at kayo ay hindi madaya sa bagay na ito. Pakibasa po Colosas. Colossus 1 verse 10 to 11. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis at na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Ayun. So, kailangan alam nyo po kung paano kumilos ang pag-ibig ng Lord, kung paano niya tayo i-mold sa pag-ibig, po. At doon po, kapag naunawaan nyo yung pag-ibig ng Panginoon sa inyo, kapag nakuha nyo na yung pangunawa na yon, mauunawaan nyo rin yung ibang tao kung bakit nangyayari sa kanila yon. Okay? Kaya, sinasabi nga, di ba, magpalakasan, palagi yan, ang dami yan sa Bible. Di ba, magpalakasan ng mga mahihina, palakasin ng mga malalakas. Okay? So, hindi tayo narito para magkakagatan, mga paalala ng mga apostol, di ba? Hindi tayo narito para magsilipan kung ano ang ating mga mali. Ha? I'm sure yung mga nangyari na yon ng nakaraan ay meron din kayong parte sa mga pagkakamali. Okay? Lahat tayo ay guilty doon. Ano po? Nakapag-isip tayo ng hindi maganda, nakapagsabi tayo ng mga maling salita. Okay? Pero hindi natin nalalaman kung ano yung ginagawa ng Lord sa spiritual. Okay?
So dito daw po karaniwang bumabagsak ang mga lingkod ng Diyos sapagkat namamali sila ng pangunawa sa pag-ibig ng Panginoon na pinagkaloob sa kanila. Kaya naman sa kanilang paglilingkod ay mali din ang mga naibibigay nila para maipaunawa sa mga tao ang mga bagay na iyon. Okay? So mahirap din minsan yung mga, anong tawag dito? Hearsay. Ha? Mabuti pa nga magtanong ka na kagad sa Lord bago mo sabihin sa iba. Ha? Paano mo na kagad sa Lord? Lord, ano bang ganito? Ano bang ganon? Paano yun, Lord? Diba? Bago mo sabihin. Okay? So, walang dito, walang exempted. Ang mga nangyari noong una sa ibang tao ay pwedeng mangyari sa inyo. Ang mga nangyari noong sa mga man of God na bumagsak, kilala nyo na yon, diba? Yung mga pastor noon, sa international pa yung iba, malalaking churches pa. Diba? Yun ang kinabagsak nila. Okay? So, pwedeng mangyari sa atin. Ha? Hindi naman natin alam yung mga sinasabi ng mga apostol sa sa Roma, di ba? Yung sinasabi ni Apostol Pablo na yung katawan niya, di ba? Yung mga panghihinagpis nila. Hindi ba natin alam yun? Baka spirit of lust din. Ha? Okay? At maraming tinuturo ang Lord sa deliverance sa atin, mga bagong bagay. Dapat talaga sumabay ang lahat. Kailangan na lubusan maunawaan ninyo ang mga bagay na ito na hindi kayo maaaring maglingkod ng may pag-ibig ng Panginoon, ngunit wala kayong pangunawa sa mga bagay na ito. So, kailangan po magkaakibat ito. Kailangan na magkasama po siya, may pag-ibig, at the same time, may pangunawa. Okay? Kailangan sabay po siyang lumalago. Yung understanding natin at pag-ibig. Kasi bakit? Kapag naiwan si pangunawa, anong mangyayari? Hindi mo magagamit yung love. As a weapon. Amen. Hindi mo magagamit yung love bilang sandata mo para sa mga i-deliverance mo. Okay? So upang sa ganun daw po ay hindi kayo magkamali, lalo na sa oras na kayo ay may pagsubok na pinagdadaanan. Sapagkat alam na ninyo, una pa lang na ito ay talagang dadanasin ninyo, sapagkat may pangunawa na kayo. Okay? So, mga next level na naman natin, di ba? Magle-level up na naman. Sinabi ng mga angel of the Lord kagabi, tayo ay kinummune ng Lord. Kaya nga sinabi ko, di ba, mag-commune. Every after battle, kailangan po bumalik kayo sa home base. Ano ang home base natin? Sa cross. Kay Jesus. Okay? At magpalakas. Palakas. Talagang commune. Makikipag-usap ka talaga sa Lord. Every after ng battle. Ang mga sundalo po ganon. Hindi lang sa spiritual. Kasi tayo ay magiging malawak na. Pinapalawak ng Lord ang ating mga nasasakupan. Sabi nga, pulis pang kalawakan. Naniniwala ba kayo? Ayan. Kasi bakit hindi? Ang mga nadideliverance natin, saan-saan ba sila galing? Iba-ibang mga bansa. Okay? So, pakibasa nga po yung Kawikaan 14:33. Matatapos na po tayo. Sa isip ng may unawa ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ayun. So, ang tao pong may pangunawa, di ba, nagkakaroon ng karunungan. Yung may pangunawa, nadadagdagan pa po ang kanyang karunungan. Kasi bakit? Kapag inunawa niya palalo, di ba? Kasi ang taong may pangunawa, alam niyo po, madalas siyang magtanong. Meron siyang inaaral, meron siyang tinitignan na mga puntos. Kaya nagtatanong yan. Okay? So, ang taong may pangunawa po, madalas, mas dumadami pa ang kaalaman. Okay? Huwag kayong mahiyang magtanong sa Lord. Okay? May sabi, huwag mahiyang magtanong kung may right made ba nito. Diba? Huwag kayong mahiyang magtanong sa Lord. Pero pagtatanong dapat na pagtatanong nyo ay kailangan gusto nyong matuto. Hindi yung pagtatanong na parang, anong tawag dito, parang sinisisi mo ang Lord. Hindi po yung ganon. Pagtatanong na gusto mong maunawaan. Okay? Yung mga bagay na yon. So, kagaya daw po ng level kagaya ng pag-ibig, may iba-ibang level din ng pangunawa sa mga spiritual na bagay.
Okay, so expect natin meron pang ituturo ang Lord sa atin about sa pangunawa, ha? Okay, kasi may iba-ibang level daw, 'di ba? Sabi ni Ate Joji kanina, iba-ibang level ng love. Eh di may iba-ibang level din ng pangunawa sa spiritual. Okay? Kasi iba-ibang dimension ng spiritual. Ha? Alam niyo po, nasa ano pa lang tayo? Anong tawag dito? Wala pa tayo sa wala pa tayo sa second level. Nasa boundary pa lang tayo. Papalabas ka pa lang. Alam niyo po yon? Yung may checkpoint, ayan. Kapag mali ang sagot mo, balik ka. Di ba? Ayan. So medyo nandoon pa po tayo, sa spirituality natin. Pero yung sa realm, kasi sa spiritual realm, nakaka-penetrate na tayo dahil hindi naman tayo ang kumikilos, mga angel of the Lord naman. Pero yung pagdating sa pangunawa at karunungan, hindi pa po tayo nakakaabot doon. Okay? So sabi po, sa oras na alam na ninyo ang mga bagay na ito, ay mas lalong lilinaw ang inyong paningin patungkol sa mga nangyayari. Ganon din ang mga revelation sa inyo ng Panginoon ay malinaw at lubos ninyong nauunawaan. Okay? So, mas lalo pong lumilinaw. Pakibasa po, Mateo 6:22. Mateo 6, verse 22 to 23. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang inyong paningin, mapupuno ng liwanag ang inyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ayun. So, yung sinasabi pong mata dyan, yung mata sa spiritual, hindi yung naked eye. Okay? So, kung ang mata daw po natin, ang mata natin ay ilaw ng ating katawan, di ba? Kaya nga, minsan makikita mo sa mata kung may karga o di ba? Ayan. Kasi the eyes is the window of our soul. Handaan nyo po yun. Ngunit kung malabo daw ang inyong mga paningin sa spiritual, hindi pa lubusan yung pangunawa natin. Okay? So, nasa kadiliman pa. Kaya nga makikita mo yung mga tao na puro kadiliman yung nakikita. Diba? Bakit yung mga angel of the Lord hindi nila nakikita? Diba? Bakit yung pagkilos ng Lord hindi nila nakikita? Bakit puro kaaway yung nakikita nila? Bakit puro sa dilim? Kasi bakit? Hindi pa malinaw yung kanilang spiritual eye. Okay? Kaya mapalad tayo dahil yung pag-upgrade ng Lord sa atin ay medyo mabilis. Amen. So, ang prayer po natin ngayong gabi na to, matanggal yung lahat ng agam-agam sa inyong mga puso at ang paglawak ng pangunawa sa pamamagitan ng pag-ibig upang mabuksan pang lalo ang inyong mga mata sa spiritual. So, iwanan ko po sa inyo tong verse na to, Kawikaan 16:16. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Okay? Sa ating kakahingi, Lord, give us wisdom. Laging hinihingi, di ba? Pero nakalimutang humingi ng understanding. Okay? So, lahat po ng mga sinasabi ng Lord sa atin ay isa isip, isa puso. Balikan nyo po lahat yan. Balikan nyo po lahat, basahin nyo po muli. Kasi maraming tinuturo ang Panginoon ng mga bagong bagay sa atin. Okay? So, tayo ay talagang papalaki, papalawak, papalakas ba? Papalakas ng papalakas? Ha? Kaya magbantayan tayo, kapag kayo ay nakakakita sa spiritual, sabihin nyo kay Ate Lynn o kay Kuya Mark, sa mga prophets, kung meron kayong nadidiscern sa dako pa roon, upang sa ganon, magkatulong-tulungan tayo. Ha? Bago pa man umatake sa atin yung mga kaaway, naaaresto na po sila. Okay?